Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Dahil sa diskarte, sipag at napapanahong suporta mula sa pamahalaan, di lamang napanatili ngunit mas napalago pa ng isang MSME mula Parañaque City ang sinimulan na negosyo ng kanyang pamilya, ang pagbibenta ng mga inihaw o barbecue. Narito si Brian Latasa para sa karagdagang detalye. Bata pa lang si John Ray Hamolo na tubong Parañaque City ay pagtitinda na ng barbecue ang hanapbuhay ng kanilang pamilya. Kwento niya sa amin, ito rin ang nagpapaaral sa kanilang magkakapatid. Dahil swak sa lasang Pinoy ang kanilang paninda, patuloy na dumarami ang kanilang mga suki. Ngunit kaakibat ng pag-unlad ng kanilang negosyo ay ang pagtaas ng kanilang daily operating costs tulad na lang ng mga kinakailangang rekados at iba pa. Bagay na idinulog ni John Ray sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Magandang balita naman ang hatid ng OVP kay John Ray dahil kabilang siya sa mga MSMEs na binigyan ng karagdagang puhunan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sobrang saya, sobrang excited po kasi po nung nalaman ko po na mismong si Vice President Sara Duterte po ang magbibigay sa amin, na-excite po talaga ako. And at the same time po kasi parang mas lumawak yung yung pangarap ko na mas mapalaki yung negosyo namin dahil po nag-rent ako dun sa MTD po. Kung dati-rati, kaunti lamang ang panindang inihaw ni John Ray, ngayon ay mas marami ng pagpipilian sa kanilang barbecue stall. Nadagdagan yung dami nung paninda namin kasi po bago po ako mag-rent, ang tinitinda po namin is nasa 2 kilo, 3 kilo lang po. Ngayon, dumoble na po siya. 6 na kilo, 5 kilo na po per paninda. Like, ito pong barbecue na po na ito, ito po, nasa 7 kilo po ito. Meron din po kaming tenga, dati po 2 kilo lang, ngayon 6 na kilo na po siya. So, dumoble po yung volume nung paninda namin simula po nung nag-rent ako. Dagdag ni John Ray dahil sa Magnegosyo Today program ng tanggapan ng pangalawang Pangulo sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte ay hindi na nila kinakailangang mangutang upang ipagpatuloy ang sinimulang negosyo ng kanilang pamilya. May mensahe naman siya para sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sobrang thankful po ako sa lahat ng staff ng Office of the Vice President kasi from start to finish, from start nung sinasala kami hanggang sa na-sort kami, hanggang sa na-approve, hanggang sa binigyan kami ng list of requirements, ginaguide po nila kami hanggang papunta po sa Pampanga para po makuha yung award. Ginaguide po nila kami, never kami pinabayaan. Lagi po sila nakaalalay sa amin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa staff, sa lahat ng staff ng Office of the Vice President. Sa ating mahal na pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, maraming salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang tumulong sa LGBT. Hindi lang po sa LGBT kasi po alam ko po yung magnegosyo kaday, hindi lang po siya for LGBT, malaki po siyang sektor ng kahit sa kababaihan. Marami pong natutulungan kaya po sobrang nagpapasalamat po ako. Mula po rito sa Parañaque City, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga mag-aaral sa Southville Elementary School sa 13 Martires sa Cavite, pinaghandugan ng pagbabago bags ng tanggapan. Ang detalye, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat.